So para sa akin, ito yung pinaka the best camelback seat para sa akin. Para sa akin lang ha. Yo, kamusta kayo mga friends kong malaya? Lamig ah. Walang tigil ang ulan mga friends. Ngayon lang tumigil. Kahapon maghapon na ulan eh. Lakas pa. Baha nga sa amin kahapon. Hindi pala naman sa amin. Yung sa dinadaanan namin pupuntang bayan. Kung kayo lagi nanonood dito, nakikita nyo yun, yung daan na yun, yung palusong. May naanod na na dalawang tricycle at saka isang van sa baha. Grabe lakas ng baha. So yun mga friends, ngayong araw maghahatid na naman tayo ng ang teacher. Ang kapatid ko teacher. So ito na naman ang ating daily life. Tagahatid na naman tayo tuwing umaga. Dahil dyan makakapag-review tayo ng ating camelback seat. So after ilang months ko na paggamit itong camelback seat, ay wala naman akong reklamo pagdating sa ngalay. Kasi napaka-relax ng position ko dito sa camelback seat na ito. Tapos samahan mo pa ng shifter, so wala talaga siya halos nyalay. Maganda kasi yung structure niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Meron kasi siyang foam sa may upuan ng driver. So meron siyang parang tatlong maliliit na foam na malalambot. Bukod sa foam niya na ng upuan, meron pa siyang foam na suporta na malalambot. Tapos meron siyang pansalo. May pansalo sa una. So kapag magpepreno ka, hindi ka basta-basta uus hindi ka basta-basta uus pa una. Doon sa stock seat, di ba, pagka bigla ka nagpreno, mabilis ang takbo mo, halos malaglag na yung upo mo dun sa may unahan. Pero dito hindi, kasi merong pangsalo. Tsaka pagka kunyari mabilis na yung takbo mo sa stock seat, kahit merong yung sa likod, di ba, meron dun yung pataas, papaganon. So dito mas mataas yung pangsalo. Kaya kahit mabilis ang takbo mo, mga 100 kilometers per hour, hindi ka palikod. Tsaka hindi madalas ang upuan, makapit yung pagka niya yung pagka leather. Kasi diba yung sa stock medyo madulas, kaya nakasus ka talaga. Pero dito hindi. Tapos base sa mga naiangkas ko, malambot daw yung upuan. So naangkasan ko na rin to ng ito yung upuan. So masasabi ko malambot nga. Tapos hindi ka gano'n nakabuka ka, kasi hindi siya gano'n kalapad. Ano lang siya, sakto lang yung lapad niya. Tapos papaganon siya papaganon yung upuan ng angkas niya, papaganon. Hindi siya flat na ganyan. So parang mas komportable siyang angkasan. Tapos yun nga, may extra foam yung angkasan, kaya hindi ganun ka tigas. So malambot talaga. Pero hindi ko pa sure kung hindi siya nakakangalay pagdating sa long ride, pagdating sa angkas. Kasi wala pa ako naiaangkas dito mula nung napalitan ng camelback seat ng long ride. Hindi kasi ako nag-aangkas kapag naglo-long ride kasi wala naman akong kasama. So nabili ko nga pala to sa halagang 3,000 kasi wala akong isinwap na stock na upuan. So kay Sir Oskimoto ko din to binili. Pailan ko na ba tong bili sa kanya? Padalawa pa lang yata. Yung una yung bag at step grill, tapos itong camelback seat. So padalawa pa nga lang. Nakaka 5,000 na sa akin si Boss Oskimoto. So base sa aking experience, talagang maaasahan mo tong upuan na to pagdating sa long ride. Lalo na kung meron kayong may padded pants kayo. Tapos ang galing pa nitong camelback seat na to, kasi bagay na bagay talaga siya sa sniper. Yung styling niya talagang napaka basta yung paano ko ba explain yun,
talagang nakadesign siya para sa sniper. Magaling yung nag-design ng ano nito, ng upuan na to. Bukod sa nakakapagpa-macho siyang tingnan sa sniper, may kasamang comfort eh. Kaya ang galing ng pagkaka-design. Kaya nung nakita ko to kay Boss Oskimoto, bagay na bagay sa motor niya, nainggit ako. Inggit ako agad, ipon ako agad para mabili ko to. Hanip na yan. Kasi kita ko naman sa kanya, kita ko sa motor niya na bagay na bagay. Tapos ang gusto ko pang ang concept sa aking motor is big bike. Syempre pagka naka big bike concept yung mga nakikita mo, tapos yun din ang gusto mong concept, mapapabili ka talaga. Tapos quality rin talaga yung ano, yung pagkakagawa. Grabe naman to. Nakalagay pa sa likod eh, safe. Safe pa nga. Ibang trip nitong ano na to. Madaming camelback seat sa ano eh, sa market. So halos ilang buwan din ako nagtingin ng camelback seat na sobrang simple lang ng tingnan. Kasi yung iba may mga ano eh, stainless na yun, yung may mga bakal, di ba? May mga design na may mga bakal. Tapos yung isa is parang flat, pantay lang yung ano, driver seat at saka passenger seat. Kaso meron lang siyang ano, parang likod ng camel. So ipapakita ko sa inyo kung bakit mas pinaka nagandahan ako dito sa design ng ano to, ng camelback seat na to ah. Teka, tabi tayo dito. Pakita ko sa inyo. Yan oh. Yan. Sobrang simple lang niya. Tas pure black siya. So wala siyang ibang kulay. Kasi yung iba, di ba, may mga red stitching. Tapos itong ganito, may stainless, tas kulay pula, may sulat pa. Maganda rin naman. Kaso mas gusto ko lang talaga yung ganitong simple, yung talagang plain na plain lang siya na upuan, tapos ay kulay black lang talaga siya. Ang simple niya lang eh. Tapos ang lambot. Ito ang lambot din. Tapos ito malambot din. Pero pagka matagal ka nakasandal dito, nakakangalay din dito sa part na to. Pero dito hindi, walang ngalay dito. Tapos meron ditong yung guide ng leg kapag gusto mong mag lean ganyan. Tsaka syempre pangsalo sa sarili mo kapag ano, para hindi ka umus-us pa una. Tapos meron din dalawang guhit, napaka aesthetic. Dumi ng pa ako. Tapos ayun, napakaganda niya lang tingnan. And bagay na bagay siya sa aking sniper, diba? Medyo may ano lang ako dito, may pinaka downside na nakita para sa akin lang. Ewan ko kung sa iba ano to, downside din. Pero para sa akin, medyo maliit na factor lang naman siya. So hindi siya waterproof, nag-a-absorb siya ng tubig. Yung iba kasing seat waterproof, ito hindi. So kapag nag-car wash kayo at nabasa nyo to, mag-i-stay ang tubig dito. Tapos pag umupo kayo sa kanya, mababasa ang pit nyo. Ganun lagi yung nangyayari sa akin pag kinaka-car wash ko. Pag tayo mo, basa ang pit mo. Para ka nag-ihi. Ginagawa ko na lang, hindi ko na lang siya isinasama sa car wash. Kasi talagang ano, para ka nag-ihi kapag tumayo ka. Tapos may okasyon ka pong pupuntahan, basta ang outfit mo. Ganda-ganda ng pantalon mo, no? Outfit ka. Tapos pag tayo mo, basa yung pantalon mo. So yun lang naman yung napansin ko dito. Hindi siya waterproof mga friends. Yun lang talaga yung naging downside. Pero tiis-tiis na lang talaga. Kasi wala maganda eh. Hindi ko alam kung saan pumapasok yung tubig. Baka talagang ano lang talaga siya, na sumisip-sip ng tubig. Pero feeling ko may mga ano kasi to, may mga butas-butas na ano, siguro doon pumapasok yung tubig. Tapos sa isa foam nag-i-stay. Maganda naman yung stitching niya. Parang wala namang papasokang ano sa mga stitching. Siguro nga doon sa mga maliliit na butas-butas. So yun lang yung pinaka naging ano, naging downside para sa akin, yung hindi niya pagiging waterproof. Pero overall, napaka solid gamitin mga friends. Pagka tag-araw, wala kang problemahin.
Pero pag tag-ulan at lagi ka nasa labas, lagi mong ginagamit ganyan, dun ka kasi syempre kapag wala kang angkas, mauulanan yung upuan, so papasok siya sa upuan, mababasa ang upuan mo. So para sa akin, ito yung pinaka the best camelback seat para sa akin. Para sa akin lang ha, baka magalit kayo sa akin, kasi maganda rin naman yung iba, mas maganda naman yung amin kaysa sa'yo. Baka ganun ninyo ako ha. Pero para sa akin, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko, or para pinaka the best para sa akin, para sa styling ko na minimalistic person. Yan, nakakatuwa lang na nakakabili ako ng mga ganitong bagay para sa aking motor. Nagpalit nga pala ako ng ng brake lever at saka clutch lever. Nakita ko lang to sa TikTok, binili ko na. Yung Brembo na yung naka-smoke tank na pero hindi ko pinalitan yung tank. Ito lang, yung lever lang. Yung sa kabila, palit lahat hanggang dito sa stem. Kaya makikita nyo, hindi pantay ang isa nakaganon, ang isa nakaganto. Kasi ito, stock. Yung stem dito, stock. Tapos ito, Brembo. Kaya hindi sila pantay. Tsaka ako napapalitan yung kasi parang magtatabas dito ayaw kong tabasan ng pairings ko dun sa Brembo na na tank, ang laki, parang aabot hanggang dito. Hindi ko lang sure, pero parang aabot hanggang dun. Malaki kasi ayaw ko magtabas ng aking pairings, sayang. So yun lang mga friends, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe mag-subscribe ka na So yun lang, maraming salamat. At may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace.